Hoy mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Or Republic of Mindanao ni Digong. So ngayon po mga kababayan, by the way, my name is Kent Garcia, nabubuljak sa mga politikong kawatan, sinungaling at kriminal. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong isang reaksyonan at meron tayong video ngayon na kung saan karma na ba ito or na kung saan nagmamakaawa na may halong pananakot at panunumbat, no, ang ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, itong sinabi ni Digong ito yung mga sinasabi ni Digong nung ginanap ang party ng mga barangay captain or mga barangay chairman sa Davao City. So ito po yung mga sinasabi niya. Oo mga kababayan, na ang sinasabi ni Digong ay may halong panunumbat, pananakot at awa. So ang sabi niya dito, tumakbo ako pagka mayor uli, kaya umayos kayo. Kaya sabi niya, nananakot na. Tumakbo ako pagka mayor ulit, kaya umayos kayo. O yan pa lang na linyahan na yan, pananakot na. At ang anak ko, si Basti, ang vice mayor or vice mayor. God forbid din magkasakit ako. Ayan, nagmamakaawa na. Mamatay ako, Duterte pa rin ang mayor ninyo. O dito na. Makikita mo pa rin yung katiwalian at gahaman, no, sa posisyon sa bayan. Kasi ang sabi niya, tumakbo ako pagka mayor ulit, kaya umayos kayo. Pananakot na yon. Ang anak ko si Basti ang vice mayor. God forbid din magkasakit ako, mamatay ako, makaawa para iboto. Duterte pa rin ang mayor nyo. Paninigurista, gahaman. Huwag ninyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniiwan kailanman. Ayun na, nanunumbat na. Huwag niyong iwan ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Bakit ninyo kami papalitan? Ayan na. Nanumbat na, nagmamakaawa na naman. Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Ayun, nagmamalinis, nagmamakaawa, hanap simpatya. Hindi kami nangurakot, trabaho lang lahat para sa lipunan. Ayan na tayo. Eto na. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, naniwala na sana ako eh. Pero sa ginawa ni Digong nyo, ni Mau Digong, mga kababayan, tanga na lang po talaga. Tanga na lang po talaga ang maniniwala dyan. Alam nyo kung bakit? Dito pa nga lang, biruin nyo ha, biruin nyo. Ang sabi niya, tumakbo akong mayor, ang vice mayor ko ay anak kong si Basti. Para pag ako nagkasakit, mamatay, pakaawa, Duterte pa rin ang mayor nyo. Gahaman kasi. Biruin mo Digong ha, sa totoo lang Digong, mamigay ka naman ng posisyon. Yeah? Mamigay ka ng posisyon. Bakit? Bakit pala mga loyalista ha, at mga didilis na nood sa akin, bakit pala hindi si Basti ang ginawang mayor at si Digong ang vice? Sige nga. Kasi ganito po yan. Si Basti kasi, kapag tumakbong mayor, alam na po natin na talo po talaga siya ni Nograles. Bakit? Si Basti kasi nung nag-mayor, wala. Late pumasok, puro inom, puro surfing, palpak ang pamumuno. Bakit? Ilang mga opisyalis sa kapulisan sa Davao, positibo sa droga. Ilang mga workers sa City Hall, 37 personnel, positibo sa droga. Ngayon ninyo sabihin na ang ginawa ni Digong noon na may 911 at pinaka-safe na city sa buong mundo, ang Davao. Paano ka maging safe niyan kung ang pulis? Hindi ko nila lahat 8 police officer sa Davao positive sa drugs. Paano ka maging safe niyan na kung mismong ang empleyado ng City Hall sa pamamagitan ng pamumuno ni Basti Duterte ay positibo sa mga droga? 37 ka personnel sa City Hall. Di ba? Ngayon, sa sobrang kagahaman ni Digong, tumakbo akong mayor,
ang aking bisi ay si Baste yung anak ko. Kasi kapag ako namatay, Duterte pa rin ang mayor nyo. Gahaman. Yeah? Sa totoo lang, tapos sabi niya dito, bakit ninyo, wag ninyong iwan ang mga Duterte? Dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Kaya nga hindi nyo iniwan yung Davao kasi alam nyo dyan kayo kumikita. Wala naman kayong mga trabaho. Wala naman kayong mga negosyo. Yeah? Wala naman kaming ginawang masama sa inyo. Hindi kami nangungurakot, trabaho lang lahat para sa lipunan. Po, kinang-inang yan. Tapos dito, nakalagay pa dito, bakit ninyo kami papalitan? Ito na. Nagtanong na. So ito po, sa totoo lang mga kababayan, nangangamoy talo na po ang mag-amang Duterte sa Davao City. Nangangamoy talo na. Bakit? Dito pa lang, tumakbo akong mayor ulit kaya umayos kayo. Nananakot na. At ang anak ko si Baste ang vice mayor. God forbidden, sabi niya, simba ko palayo sa Bisaya, magkasakit ko, mamatay ko, ang Duterte pa rin ang mayor nyo. Kasi si Baste ang papalit pag namatay ang tatay. Sabi ko sa inyo, pag mga gahaman sa posisyon ganyan, alam mo sa totoo lang, Digong, bigyan mo ng tsansa. Yung iba maging vice mayor mo, hindi yung, Diyos ko, ginawa mo pang vice mayor yung anak mo, alam mo namang bulakbul yan, alam mo namang wala rin yung kwenta, pareho kay Inday. So walang kwenta yung vice mayor mo. Bakit? Vice mayor, anak mo. Pag gumawa ng palpak yan, ikaw pa rin sasalo. Bakit? Kasi ikaw ang mayor. Kasi tingnan mo, naging mayor yan ngayon dyan. Ang yabang-yabang. Yan si Torre, pag nakita ko yan. Yan si Torre. Pag nakita ko yan, laparoon yun anak ko. Sampalin ko yan talaga. Nung lumabas si Torre, nawala si Baste. Diba? Sabi ko sa inyo, yan si PNP General Torre. Pag nakita na ko na, sampalin ko talaga yan. Diba? Sabi ni Baste. Nung lumabas si General Torre, ni utot, ni hinga, ni anino ni Baste, wala. Kaya, sabi ko nga sa inyo, palpak na nga. Sa totoo lang si Digong, magaling naman talaga magdala sa politika. Ang problema lang kasi, hinahaluan niya ng katarantaduhan. Una, my God, I hate drugs. Pero hindi niya alam na lahat ng sakop niya, puro protektor sa droga. Economic advisor Michael Yang, producer ng droga. Anak na congressman si Pulong, drug smuggler. Manugang si Man Scarpio na asawa ni Sara Duterte na Vice President ng Pilipinas. Si Man Scarpio na manugang niya, drug smuggler. Magaling naman si Digong talaga. Hindi natin may tanggi, magaling si Digong pagdating sa kalukuhan. Kasi walang ginagawa si Digong na hindi dinaan sa kalukuhan. Diyan sila masisira. Hindi habang buhay ang tao nakapikit. At hindi habang buhay ang tao tikom ang bibig. Pag dumating ang panahon na mapuno ang salop, tinatapyasan. Ito na. Former President Duterte nangangamoy talo na sa eleksyon sa Davao. Kaya naman pala tumakbo kang mayor kasi ramdam mo na ang anak mo hindi mananalo laban kay Nograles. Bakit? Pag tinanong mo si Baste, anong ginawa ni Baste sa Davao nung ngayong termino ni Baste, 3 years. Magbigay kayo dyan sa Davao ng isang magandang nagawa ni Baste. Ngayong mayor si Baste. Nga. Ang ginawa ni Baste sa loob ng 3 taon pagka mayor niya, 2 taon pa lang pala, 2025 pa eleksyon next year. Una, na issue, mayroong 200 Chinese national na pinike ang mga birth certificate. Mayroong 2 Chinese national nag-apply ng passport, peke ang birth certificate. At meron pang Chinese dyan national na miyembro sa Pogo ni Alice Go nasa Davao din nahuli. Pangatlo, yung mga 8
police officers positibo sa droga. 37 ka City Hall employee positibo sa droga. Pumasok late kasi nag-surfing lasing. Tapos, panghuli, Davao, may pogo. Tapos ngayon, kaya tumakbo si Digong pagka-mayor at ginawang vice-mayor si Basti kasi alam niya na talo ni Nograles si Basti. Diba? So yun lang. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, nangangamoy basurahan ang bagsak ni former President Digong sa eleksyon sa Davao. Nangangamoy talo. So yun lang, maraming salamat. Nanumbat na, nagmakaawa na, nagbanta pa, nananakot pa. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.